Words and hello Philippines! Muli nga nagbabalik ang inyong host sa Alvin Ariate at syempre may panibago na naman tayong topic na pag-uusapan which is ang media information literacy. Noong nakaraan pinag-usapan natin yung about social life literacy, ngayon ay media information literacy. Together with my groupmates, Mary Jane Bastasa, Charles Mena, Rhea Salvino, Janice Quiliema, Aaron Caganda, Clyde Ian Cortez, JS De Los Reyes, and Rico Apiag. Palabanan na natin yung mga guest natin. So kung napapansin nyo, may nadagdag sa ating grupo which is mas maganda kasi mas marami kaming maibibigay sa inyo na panibago na namang knowledge sa ating topic, sa ating media information literacy. No? So mas marami, mas maganda. So ngayon nga is magbibigay tayo ng onting background about dun sa ating topic na media information literacy. So media information literacy is an expanded conceptualization of literacy that includes the ability to access and analyze media messages as well as create, reflect, and take action using the power of information and communication to make a difference in the world. So sa panahon ngayon, in digital age ay madali na lang natin ma-access yung mga bagay-bagay by using media. So people can better to understand the messages they can encounter critically and evaluate information. So ang unang tanong ko sa inyo, ano yung idea nyo sa media information literacy? Paano nyo ba ginagamit yung media information literacy sa buhay? Yung media information literacy, nagagamit natin yan sa pang-araw-araw natin. Like for example, yung sa mga news, kunyari may balita na malakas yung bagyo ngayon. Kailangan mo mag-fact check. Kailangan mo mag-research if legit ba tong information na kinukuha mo. Kasi nowadays maraming fake news na lumalagatan. So doon papasok media information literacy. Balita na nakukuha natin through social media. Nakikita natin yung article doon. Doon pa lang sa part na yun, nakakakuha tayo ng information through the use of social media. Media information literacy for me is skill on how we analyze and assess different information in social media. Kumbaga, doon tayo kumukuha ng mga updates sa mga kaganapan na nangyayari sa ating mundo, no, sa social media. Para sa akin naman, lagi ko siyang nagamit as a student kasi madali lang siyang ma-access. Like, pag gagawa tayo ng mga assignments and research, magagamit natin siya sa pagkuha ng information. Kasi napapadali yung schoolwork natin. Type ka lang ng nandiyan na agad yung sagot sa sa harapan. Sa akin naman, yung media information literacy, yung nagamit natin na Google Map. Gamit ng Google Map, makakakuha tayo ng information doon. Kung na rin, hindi natin alam yung pupuntahan natin. Tulad ko, hindi ko alam yung papunta ng Green Hills. Search lang ako doon sa Google Map. Yun, binigay niya na sa akin yung direction kung saan ako pupunta ng papuntang Green Hills. Nakakuha ko ng information through doon sa app na yun. Para sa akin, kaya ng sinabi nila, madali tayong makakapag-access by using a social media. Nowadays, kailangan natin para sa online class, sa mga trabaho, like sa online na lang din sila kumukuha ng trabaho nila, work from home. Sa klase, last na nag-pandemic, nandyan yung social media para gabayan tayo na makapagpatuloy pa din sa pag-aaral kahit na nag-pandemic. Gaya nga ng sabi nila, malaki talaga yung impact na media information literacy sa ating mamamayan ngayon. Lalo na nung panahon ng pandemic, hindi naman tayo nakakalabas. Ginagamit din natin yung media information literacy para makipag-communicate sa mga malalayo sa atin na mga kamag-anak natin. Para sa akin, sobrang mahalaga talaga yung media information literacy. Tulad nga ng sabi ni Rhea Salvino kanina sa panahon ng pandemic. Dahil bawal tayo lumabas, sa tulong ng information na galing sa social media, nalalaman natin yung mga rules. Pag lumabas tayo yung bahay, pumunta tayo sa ibang lugar, nalalaman natin na kailangan pala magdala ng mask, face shield. Kaya sobrang mahalaga yung information sa atin. So, dun sa sinabi ni Clyde, minsan kasi, di ba, doon natin nalalaman kung hanggang saan yung limitasyon ng barangay. For example, Marikina to Marikina lang ang pwedeng makapasok sa mga palengke dito. Kasi hindi pwedeng lumagpas ng boundary yung ibang lugar. So, ngayon, narinig na nga natin ang kanilang mga opinion about sa ating tanong na anong idea nyo about sa ating media information literacy. Ngayon, ay dadao na tayo sa ating pangalawang tanong. Pangalawang tanong ay... ano ang naging epekto sa inyo or anong naging magandang epekto sa inyo ng media information literacy? Siguro sa akin, mas nagiging aware tayo. Maganda epekto kasi yung information na nakikita natin sa media is through
ba or fake. Para sa akin, yung tool nga na sabi nila kanina, madali siya na-access na kahit sino through social media. Mas madali din nakaka-gather ng information through social media. Like, ng example ko kanina, if may bagyo, alam mo na agad na malakas yung bagyo, makakapag-evacuate kayo agad. Kasi alam mo na danger yung lugar niyo, alanganin yung lugar niyo. Para sa akin, yung positibo talagang epekto sa akin ng media information literacy. Nagiging aware ako kapag may mga darating na sakuna. Biglang may nagsisend sa'yo ng information sa message na nagsisend yung NDRRMC na may darating na bagyo, kailangan nyo maghanda. So yun, doon pa lang na-aware ka na. Para sa akin, yung positive na naging effect ng media information literacy is maaari tayo makapag-share sa ibang tao. Halimbawa, walang cellphone, computer, or any gadgets yung pamilya mo. Pwede kang mag-share ng information na natutunan mo doon sa mga nakikita mo sa Facebook, mga iba't ibang social media account. Para sa akin naman, magandang epektos para sa akin ng media literacy is yung panahon ng pandemic, hindi na tayo ng problema na mag-i-stop ako kasi hindi na ako makakapag-aral dahil sa pandemic. Mawawalan ako ng trabaho. Pero dahil sa media literacy na tinatawag, mapagpapatuloy mo yung pag-aaral mo at may income ka pa ding nakukuha. So narinig natin yung positive effect ng mga sagot nila. Ngayon, papakinggan naman natin yung mga sagot nila about naman sa naging negative effect sa inyo ng media information literacy. Yung naging negative effect sa akin ng media information literacy is yung naglalaro ako ng online games. May lumabas na information sa Facebook. Then, yung kinlik ko yun, tapos naglagay ako ng mga personal info ko. Yung nagkaroon ng negative na na-access nila yung personal information ko sa email. Then, nahack nila yung account ko na yun. Yun yung negative na effect sa akin. In short, mag-ingat tayo sa lahat ng mga link na pinipindot or kiniklik natin kasi hindi naman lahat yan totoo. Sana maging aware tayo sa mga pinipindot or kiniklik nating mga link. Iba kasi scam. Naging bad effect para sa akin is nagiging tamad yung mga tao. Nowadays, tamad. Kasi umaasa na lang sa social media like paggawa ng assignment. AI, aasa na lang tayo doon na may sasagot naman. Huwag na tayo sumagot kasi aasa na lang tayo doon. Pag-aaral mo, kinakatamaran mo dahil sa may nakukuhaan ka ng information kahit na hindi ka magbasa. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Janice, no? So based on sinabi ni Janice, parang mas naging dependent ka kasi doon through social media to the point na hindi ka na nagpa-fact check. Like, hindi mo na ginagather lahat ng information. Kung ano lang yung nakita mo, ayun na lang talaga yun. Like, hindi mo na inaaral or ina-analyze or kina-conceptualize yung information na nakuha mo. When it comes to politics nga, especially nung election, naging daan yun to elect such officials na hindi naman talaga deserving. Parang in-laze yung pangalan ng sa Oh. politiko kasi So, di naman talaga siya. like, may false information na lumaganap through social media. Hindi na sa politics, rather. Sa lahat, Universal na rin. universal na yung pag ng fake news nowadays since digital world na ngayon. Sa akin naman is yung negative effect ng social media information literacy is yung nagkakaroon na masyado ng phishing site, nabibait yung mga ibang kabataan, lalo na yung mga magulang din natin na hindi alam nila yung ano yung paano mag-fact check, nakukuha yung information nila through dun sa mga phishing site na ano nila. Siyempre sa mga bata rin na gumagamit ng social media, hindi lahat kasi nababantayan ng magulang. May mga batang overuse na yung paggamit nila ng social media. Halos nakakanood na sila ng ganitong panood na hindi dapat angkop dun sa edad nila. So, careful pa rin tayo sa paggamit ng social media. Ayun na nga, narinig na nga natin ang positive and negative effect ng media information sa atin. So, ngayon naman aalamin natin yung importance ng media information literacy. Importance ng social media literacy is meron tong positibo at negatibong epekto. Like, katulad ng mga binigay namin example kanina, may positibo na impact ito sa mga tao, then may mga negatibong impact ito sa mga tao. Media information, may pros and cons yun. Pero yun nga, difference natin yun. Maging wise or vigilant na lang tayo sa pag-score sa social media. So overall, maging maingat pa rin tayo sa paggamit ng media information literacy. Sipin din natin kung magiging positive or negative effect ba to sa atin sa paggamit ng media information literacy. Kaya ikaw na nanonood, mag-isip-isip ka sa lahat ng pinipindot mo. Ika nga, think before you click. So yun na nga, maraming salamat sa pakikinig at pagbibigay ng time para makausap at makapagbigay naman ng panibagong podcast. So susunod kayo, magkita-kita tayo ulit dito sa Media Information Literacy.